Bakit iimbestigahan ang Dolomite Beach? Iimbestigahan nila eh. Yung Dolomite Beach pinag-iimbestigahan kasi ito daw sa nila baha. Bakit hindi nila iimbestigahan yung 5,500 na flood control project na kung gumagana sana ay hindi na magbabaha sa buong Pilipinas? 5,000 eh. 5,500. Tapos ngayon, isisisi nyo dyan, how come? Paano nangyari na naging kasalanan na naman ng Dolomite ang pagbaha? Mag-ingat po kayo sa bagyong Romualdez. Ay, ano ba pangalan ng bagyo ngayon? Crising. Crising. Lahat ng lugar sa Pilipinas ngayon ay nagbabaha. Yeah. Pero huwag kayong mag-alala. May solusyon tayo dyan. Ipunin nyo lang at gagamitin natin sa tagtuyot. Huwag kayong mag-alala dahil meron namang 5,500 na flood control projects. Kaya lang depektibo. Kaya mag-ingat pa rin tayo mga kababayan dahil kitang-kita natin sa balita kanina ay talagang pulang-pula at hindi makita halos sa Pilipinas. So ibig sabihin, uulanin ang Pilipinas. Dulot pa rin yan ng habagat mga kababayan. Parang RJ? At hindi lang umuulan, hindi lang tag-ulan ang poproblemahin natin ngayon kasi nag-aalboruto yung taal. Diba? Hindi lang ulan ang iisipin natin ngayon, pati yung taal dyan. Ewan ko bakit nagagalit ang panahon ngayon sa pinagagawa ng gobyerno natin. Nagagalit ang Taal Volcano partner dahil yung mga mangingisda na iiskandalo at yung mga negosyo nila medyo nalulugi ngayon. Kasi katulad ng mga 200 bumagsak sa 100. Yan, bumabagsak dahil doon sa tawag dito sa mga napapanood sa social media na yung mga pumupunta sa Tagaytay hindi na kumakain ng isda, yung mga tawinis lalo na dahil doon sa mga balita na ito ay dito ay itinapon ang mga bangkain ng mga nawawalang sabungero. Pero ganun pa man, sana matapos na at mapatunayan nila na meron talagang mga itinapon dyan. Kasi nakakaya ito partner kung wala silang makukuha dahil gumagastos ito, gumagamit ito ng pera ng taong bayan. At sa bandang huli, kung walang makukuha, mapagtatawanan lang sila ng taong bayan. Tsaka hindi talaga nila pinag-iisipan mga partner. Kasi nangyari na to sa West Philippine Sea. Talagang sinabi ng mga kababayan natin mangingisda na nung panahon ni Pangulong Duterte, malaya kami. Yes. Panahon ni Marcos, hindi na. Binubomba na kami ng tubig. So ngayon naman, naulit na naman dyan sa Taal. So yung mga nangingisda dyan, talagang bagsak presyo na. Kasi nga natatakot yung mga mamimili. Kasi ewan ko ba kung ano talagang meron sa utak ng advisor ng gobyerno or netong na bakit ganyan yung... Kasi kaya pala ang daming mga buto-buto doon na may mga sako, pinapakain pala yung mga yung mga tawag dito yung mga ulo ng baka, ganun. Pinapakain sa isda. Pinapakain sa isda. So tas parang magiging bahayan na nila rin yung mga bungo doon. So yun ang nangyayari ngayon, kaya nakakaawa po dyan yung mga kababayan natin dyan sa Taal, gawa ng pati po yung hanap buhay nila na apektuhan na ho. Alam nyo, hindi naman po tutol ang Banateros na mabigyan ng hustisya yung mga nawawalang mga sabungero na yan. At gusto rin namin, pare-parehas lang din po tayo, gusto din namin na mabigyan ng hustisya yung mga pamilya nila. At alam naman namin kung gaano kasakit mawalan ng Kaso nga lang, yung proseso at pamamaraan na ginagawa ng gobyerno na pag-iimbestiga dito, maraming naapektuhan. Tsaka hindi ka panipaniwala. At saka yun pa isa, hindi ka panipaniwala kasi nga may isang eksperto sa buto na nagsasabing buto nga daw ng mga baka at kalabaw yung mga nakikita na yan. So, ang pinakamalupit pa nga ngayon, nagukay na sa sementeryo. Yun talaga, sureball na. So, hindi natin alam kung nasa na yun. Yung mga buto na yun. Baka ito... baka lang naman, doon galing yung sinasabi kahapon na may kasama daw na buto ng tao, yung sako na nakuha dyan sa lake. Kasi nung mga nakaraan, wala naman eh. Tapos biglang nagukay sila doon sa sementeryo, kinaumagahan, meron ng kasama. Ang bilis, no? Ang bilis, di ba? Kaya lang, tadyang daw eh. Tadyang, ibig sabihin yung dito ng tao. Tadyang dito, yung malapad na pinakita nila sa TV, na pwede ring tadyang ng baka o tadyang ng baboy. Pero, ang problema nga dito, sinasabi nilang human bones, mga partners, pero sa bandang dulo, sasabihin nila na
hindi pa nakikita o natitingnan ng forensic expert. Bakit? Si Boy Remulla ba, forensic expert, para magsabi siya na ito ay boto talaga ng tao? Anti-Duterte expert. Anti-Duterte expert. Kaya lang, ito nga problema dito mga partners, nagkakaroon lang tayo dito ng problema dahil marami na apektuhan. Lalo-lalo na yung Coast Guard, yung mga nag-ano dyan. Sana nagbabantayan doon sa West Philippine Sea, di ba? Dahil doon na maingay. Tapos dadalhin nyo dyan. Wala namang problema na imbestigan, katulad na lang, halimbawa, na sinabi ni Jay, hindi tayo tutol dyan. Pero gawin natin sa magandang proseso kasi itong ginagawa nila ngayon ay maliwanag na inihahambing or kinokonekta na naman sa mga Duterte. Pero partner, may mga kumakalat ngayon, nagpa-viral sa social media, sa Facebook, diyan sa TikTok, sa Twitter, na binawi daw di umano or itinanggi ni alias Totoy na may kaugnayan sa drug war itong missing sa Bungeros. Tapos parang pinagpipilitan nga ngayon ni Remulla. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, kalokohan. Kalokohan yung preposterous. Oo, yung ginagawa mo, Remulla. Alam mo, Remulla, usap nga tayo. Hindi, nakakapagtaka lang, no? Simulat sa pool, yung kay Jovelyn ba yun? Jovelyn Galeno. Oo, tas maraming kaso nang hinawakan din si Remulla na puro siya ganyan. Sa totoosin, okay naman yung ginagawa niya. Kaso nga lang, kaya siya nasisita sa mga yung pinagsasabi niya kasi parang na-over. Over publicity, over media. Over media, over publicity. Kaya doon siya nasusukol na parang, alam mo yun, palagi siya sabi, sapat na ang aming ebidensya, hawak na namin. Bandang uli, wala naman pala ebidensya. Kaya yung mga huwag kang magalit sa amin ng mga yan katulad ma-anchor or vloggers na sinisita ka kasi nga ilang beses mo na kasing ginawa yan tapos pumalpak ka. Parang RJ. Ang ganda nga sana kung tutusin, ang ganda nung iniisip ko sa kanya nung nakaraan eh. Sabi ko baka nagbabago na to si Remulla kasi gusto gusto niyang panagutin yung mga dapat managot. Kasi si Atong Ang yung makakalaban niya dyan. Diba? At kung mananagot daw, kung si Atong Ang nga daw ang may kasalanan, papanagutin niya. Sabi ko maganda kasi parang nagbago na siya. Parang nag-iba na yung ihip ng hangin. Pero bandang huli, after nung mga ilang araw, dinikit na naman sa mga Duterte. Sabi ko, walang hiya. Yun pala purpose nun. Ano pa rin to? Duterte pa rin ang hinahabol nito. Hindi mo maintindihan kung bakit sila... Nandun na nga si Pangulong Duterte sa ibang bansa, pero dinudurog pa rin nila ng dinudurog. Ano to? Hindi kayo makamove on? Hindi kayo... Dahil sa galing ng mga Duterte, talagang sisirain nyo ng sisirain. At isa pa, kung alam naman natin na meron talagang mga buto ng baka dyan. Kasi bulaluhan yan eh. Diba? Ang Tagaytay, bulaluhan yan eh. Tapos ewan ko, kawawa yung mga mangingisda. Kasi may mga tropa akong mangingisda dyan. Binibigyan kami ng pag napunta kami, binibigyan kami mga tilapia. Ang lalaki, ang tatawa ng tilapia dyan. Sabi nila medyo humina nga daw dahil sa mga ganyang issue. Yes. Talaga naman daw, yun nga, tama yung sinabi mo, talaga namang yung mga buto, pinapakain dun sa mga isda, yung mga buto nung mga baka. Kasi parang yun yung pataba nila dun. Kaya malalaki din yung mga isda na yan. At yun nga, humihina nga daw, pati nga yung tawilis, medyo humihina nga daw yung benta dahil nga dito sa mga gantong issue. Kita nyo yun, dahil sa mga pamumulitika nyo, inaapektuhan yung mga simpleng tao, yung mga simpleng kababayan natin na nagtatrabaho lang o mga mangingisda na nagtatrabaho dahil dyan sa mga pamumulitika nyo. Dahil lang galit kayo sa mga Duterte. Well, gusto nating magkaroon ng ng kalunasan to dahil kawawa yung mga mga pamilya na naapektuhan dyan doon sa mga pamilya nung mga nawawalang sa Bungero. Gusto nating matapos tong kaso na to na meron silang hustisyang makukuha. 'Di ba? Yun ang mahalaga. Pero wag naman sana nating gawing politika. Wag naman nating gamitin tong mga, alam mo yon, yung gamitin tong mga nawawalang sa Bungero o yung mga pagkamatay nitong mga to para lang
sa pamumulitika ninyo. Huwag naman ganun. Masyado nang masama yung iniisip nyo, masyado nang sagad sa buto yung kasamaan nyo kung ganyan ang gagawin nyo. Di ba, partners? Tsaka tawag nga dito, alam nyo sa pagiging administrasyon, gobyerno, basic lang sana yun eh. Kung ang ginawa nila, pinahango na nila lahat ng isda. Pinahango na nila lahat ng isda, no? Tapos pinabenta na nila sa tao doon sa mismong mangingisda. Tsaka sila nagsagawa ng doon. Tsaka sila nagsagawa retrieval operation. Kaya lang, ang problema ganito, hindi naman sabay-sabay na pagpapalaki ng isda. Kasi yan, per net. Yung net na to, lalagyan nila, habang ito nagpinapalaki nila. Hindi sabay-sabay. Di kung gano'n, hindi sabay-sabay, bilhin na lang ng gobyerno yung Pwedeng gano'n. Yung mga isda doon. Ang problema, wala namang pakialam ang gobyerno dyan eh. Oo nga, yan nga yung sinasabi, yan nga yung pinupunto ko na wala talagang pakialam sa inyong gobyerno. Basta nasa kanila lang, mabanatan lang nila or may panibagong issue na naman sila na iba to sa mga Duterte. At kagaya ng sinabi ni Vice President Sara Duterte, di ba? Kahit siya ay mayor na lang or kapitan, ay hahabulin at hahabulin siya ng mga yan at kahit wala na siya sa posisyon. Kaya nga, at yung about dyan sa missing sa Bungero nin, alam naman na natin na yan ay isang diversional tactic lang dun sa isang issue na kinakaharap nila ngayon. Diba? So, kaya merong biglang sumulpot niya. Kasi kung isipin nyo, 3 years nang nakaupo si Marcos Jr., ba't lang ngayon ginagawa yan? Ba't ngayon lang iniimbestigahan yan? Ang tagal-tagal na pala nilang may mga hawak na ebidensya, ba't ngayon lang nila ginawa yan, di ba? Kasi nga, pang divert na naman, Master. Diversionary tactics at all cost. Yan, ang tawag dyan. Pero, speaking of diversionary tactics, syempre, dinadivert nila para masira yung mga Duterte. So, pag-usapan natin, yung bida ng istorya ng politika ng Pilipinas, si Pangulong Duterte. Dahil asar na asar sila dyan eh. Sa tuwing may magandang nangyayari sa mga Duterte, lalo na kay BP Sara Duterte, galit na galit sila. Galit na galit sila dahil hindi nila mapantayan, napapahiya sila doon sa mga nagawa ni Pangulong Duterte at sa mga ginagawa ni BP Sara Duterte na nagiging consistent sa mga gusto niyang gawin sa ating bansa. Hindi katulad nito mga ito, lingas kugon. Kumbaga, magpapapicture ngayon, tapos pag after ng picture, ng photo op, hindi na natin alam kung ano nangyari doon sa inumpisahan na proyekto na yon. Kaya nga, bida natin dito sa pagkakataong ito ay walang iba kundi si Pangulong Duterte. At pati nga yung kapatid nakikisaw-saw kaya ito, sa labas ng ICC Detention Center, inihayag ni Senator Amy Marcos ang kanyang panukalang batas na maglalayong gawing krimen ang extraordinary rendition ng mga Pilipino. Kaugnay nito ay giniit din ng senadora ang suporta sa resolusyong humihiling na isailalim na lamang sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Daniela Paulete magbabalita. Isinusulong ngayon ni Senadora Amy Marcos ang isang panukalang batas na naglalayong ipagbawal ang tinatawag na extraordinary rendition o ang sapilitang pagdadala sa isang Pilipino palabas ng bansa nang hindi dumadaan sa legal na proseso, gaya ng sinapit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung may sariling proseso umano ang ICC, giit ni Marcos, labag pa rin ito sa batas ng Pilipinas. Maliban doon, may bago akong bill, ang President Rodrigo Roa Duterte Bill, which is SB 552. At ito ang nagpaparusa at ginagawang krimen, ang extraordinary rendition. Hindi na dapat maulit ito nangyari kay Presidente, na kinidnap siya at dinala rito sa ibang bansa. At papatawan natin ng parusa. Wala tayong masasabi dahil yung ICC ang may proseso sila na kanila, pero para sa atin sa Pilipinas, labag din sa ating batas ang nangyari. Kaugnay nito, suportado rin ni Marcos ang resolusyon ng ilang senador na humihiling sa International Criminal Court na isailalim na lang si dating Pangulong Duterte sa house arrest sa halip na manatili sa detention facility. Anya, aminado siyang posibleng hindi pansinin ng ICC ang panukala, pero iginiit niyang dapat pa ring ipaglaban ang karapatan ng dating Pangulo. Siyempre talagang ako'y nakikiisa sa kanila
Pero sa kabila nun, alam ko rin na hindi tayo papansinin ng ICC, ano man ang ipataw dyan. Kaya pursigihin natin, maliban sa resolution dyan sa Senado, na baka naman baliwalain lamang. Pursigihin pa rin natin ang pag-iipon ng ebidensya at pagtatanggol kay Presidente sa loob ng proseso nitong ICC. Baka naman madaan sa tiyaga at sa dasal. Samantala, sinabi ni Vice President Sara Duterte na muling nagpaalam ang senadora sa ICC para personal na makapasok at makausap ang dating Pangulo. Matatanda ang higit 3 buwan nang nakakulong si Duterte mula nang dalhin siya sa The Hague noong Marso 11. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Daniela Paulite, SMNI News. Ayan mga partners, ako muna, sa akin, walang kwenta itong ipapasang bill ni Amy Marcos kasi wala na nakakulong na si Pangulong Duterte. Ang pinakamagagawa mo nila ngayon, Amy Marcos, tumulong ka na mapauwi si President Duterte kasi tulad ng sinabi mo, we will bring PRRD home. So, it's your time. It's your time to shine and fulfill what you have promised, no? Na pauwiin nga si Pangulong Duterte. Ang total, wala namang ibang may kasalanan or wala namang ibang may gawa niyan kundi ang kapatid mo. So itong gagawin niyang illegal or gagawin niyang krimen ng extraordinary rendition, bawal naman talaga sa Pilipinas yan. Bawal sa Pilipinas yan, mga kapatid. So hindi na kailangan. Alam naman natin, kaya nga tinawag ni BP Sara na dinukot yung kanyang tatay kasi illegal ang extraordinary rendition sa Pilipinas. So no need to. Kasi kung, halimbawa, may pasayan, mga partners, hindi naman papakinabangan ni PRRD yan Si PRRD nakakulong na ngayon. So, halimbawa, mapasa yung bill na yan, ang makikinabang dyan, yung mga future leaders na uupo, presidente, senador, vice president, silang mauupo dyan. Parang, ang nakikita ko nga dito parang sa tingin ng mga tao, si Amy Marcos ay kumakampi sa mga Duterte. Pero at the same time, she is saving their family's asses. Kasi ito kung halimbawa, may pasa itong extraordinary rendition, may sa batas. So, hindi na po pwedeng gamitin yan. So, hindi na po pwedeng halimbawa, may isang presidente dalhin sa ibang sa The Hague or sa ibang bansa man. Kasi meron ng batas. So, parang nangyayari, tingin ko dito, Super Ate is saving her brother's ass. Kasi, kung halimbawa man, maging presidente si VP Sara Duterte at merong batas na nagbabawal ng extraordinary rendition, so hindi ngayon madadala yung kapatid niya papunta sa ibang bansa. Kasi double purpose. Double purpose. Sa mata ng tao, kumakampi si Amy Marcos sa mga Duterte. And at the same time, ilililigtas na rin yung kapatid niya kasi alam niya na pag nanalo si BP Sara Duterte, baka gumanti, ipadala din ang kapatid niya sa ibang bansa. So now, pag pumasa, itong extraordinary rendition or Duterte bill na ito, hindi na magagawa yun ni BP Sara Duterte. Or sino man na susunod na magiging presidente dahil may batas na. So yun ang tingin ko dito. Ako medyo matalino to si Amy. Matalino Kaya nga nandyan pa yan sa Senado. Kahit sabihin na natin wala nagagawang malaking impact sa Pilipinas, nandyan pa rin sa Senado, nandyan pa rin sa politika kasi matalino siya. So gamitan. Gagamitan sila. Even si BP Sara Duterte, tingin ko parang pinapasunod na lang din niya si Amy Marcos. Kasi wala Ang may kasalanan talaga dito na kung tutuusin si Amy Marcos kasi siya talaga nagsabong doon sa magkapatid para maging unity team. So, the blame is on her talaga. Kaya mga partner. Amy. Ay, naku, totoo nga yung sinasabi ni Master. Talagang kaya pala si Vice President Sara Duterte hindi mapakali sa gilid. Sabi ni Vice President, parang sinasalba mo yung kapatid mo. Kasi pag naipasa yan, wala namang, mapapakinabangan ba ni Pangulong Duterte yan? Hindi. Nakakulong na si Pangulong Duterte. Ang makikinabang niyan, yung mga susunod. Sino ba yung mga susunod? Nandiyan si Marcos Jr., si Romualdez, si Remulla, si Fajardo, si Marbil, si Torre. O yan yung mga susunod. Si Jalus, yung talunan. Si Lolong, hindi. Sino Lolong? Yung nagpa-billboard dyan sa si Abalo, si Los. Diba? Yan ang mga, yan ang mga makikinabang yan. Kaya ako,
tutol ako dyan sa extraordinary rendition na yan. Walang yan. Isa sa batas. Di, pero totoo, maganda naman sana yan. Kaso late na. Too late. So, kapag ipinasan nyo yan, ang may kinabang dyan, yung mga susunod. Tama. Ang ano pa dito, ang isa sa mga sinabi ni Amy na hindi daw sila hindi naman daw sila papansinin ng ICC, ba't ka pa bumunta ng Netherlands, lapit-lapit lang naman ng kapatid mo. Di sana inuna mo yung kausapin yung kapatid mo na oy, pauwiin mo na si Pangulong Duterte. Total, ikaw naman nagpadala doon, ikaw rin magpabalik. Kaya nga, diba sabi ni Vice President Sara Duterte, dahil kapatid mo ang nagpadala sa tatay ko sa Netherlands, ikaw magpauwi sa tatay ko. Tama. O di gawin mo, puntahan mo kapatid mo, i-push mo, kausapin mo yung kapatid mo na, oy, pauwi mo na si Pangulong Duterte, wala na, mahina na yung matanda, payat, geto ganyan. Kung ano yung pag-uusapan nyo, hahinan mo ng sandamakmak na pulburon sa harap niya. Oo. Pero sa'yo na to. Sa'yo na to, pauwi mo na si Pangulong Duterte, ganun. Bayan na naman tayo, nang bubudol ka, hindi pa nga tapos yung hindi pa nga tapos yung hearing nyo kala Torre hanggang ngayon, hanggang na. Yung about sa COMELEC, dati sabi mo, nung unang takbo mo bilang senador, tututulan mo yan. Yung PI, wala na rin. Ngayon, wala na, hanggang na. So, ilang beses ba tayo magpapabudol sa mga Marcos? Kaya nga kayo lawakan nyo maigi yung yung pag-iisip natin na hindi porket kumakampi sa mga Duterte, hindi porket nagpapakita ng suporta sa mga Duterte ay kakampi na. Kadalasan, may mga tao na kunwari kakampi ang mga Duterte pero tinutuklaw sila pa ilalim. Yan ang realidad na nangyayari ngayon, parang RJ. Sumasakay lang yan siya. Sumasakay lang yan para syempre hinahanap siya ng taong bayan para isasakyan niya yung mga issue ngayon. Ang tanong ko dyan, ba't ka naka-green? Wala atang may sote ba? Green. Wala naman. Halata Tapos nagre-request pa siya doon sa ICC na makita si Pangulong Duterte. Bakit? Hindi ka naman immediate family. Hindi ka pwedeng basta-basta porket nandiyan ka, gusto mo na makita si Pangulong Duterte. Hindi. Ang gawin mo ganito, Senator Amy, para magka-anahan tayo, maging maayos tayong lahat. Total, nasa US naman yung kapatid mo, papuntang US, tama ba na? Papunta pa lang, di ba? Papuntang US, kasi yung First Lady nasa Saudi. Baka pwede mong gawin, bago umalis yung kapatid mo, kausapin mo na lang. Ayun lang mahalaga. Ayun lang simpleng bagay Kakausapin mo lang siya patungkol dyan na, ewan ko kung paano niya gagawin na pauwiin si Pangulong Duterte kasi siya naman talagang nagpadala dyan Wala namang iba Di ba? Ganun na lang. Kakausapin mo lang, ano ba tawag niya ng bonget? Pauwi mo na si PRRD para maging maayos ng Pilipinas at maging maayos ng ang kalagayan ng Pilipinas ngayon kasi dahil nga dyan sa ginagawa nyo o ginawa nyo kay Pangulong Duterte lalo nagiging magulo. Kita mo, nagkakaroon kayo ng ewan ko kung karma bang matatawag yan. Parang nagkakaroon sila ng sarili nilang issue na sila rin ang gumagawa. Oo nga Diba? Wala namang ginagawa yung mga Duterte dyan Ang malupit dyan, baka mamaya, idikit nyo pa sa mga Duterte ang issue na yan. Huwag naman sana. Pero, hindi ko alam kung paano nila ididikit. Pero ito nga sa Bungero na idikit. Yes. Ito, yung patungkol dyan sa mga issue nyo, alam mo yun, parang kayo-kayo na lang din gumagawa ng mga ikasisira nyo. Kayo-kayo lang din sa pamilya nyo o sa sarili nyo. Ngayon, wag nyo namang idama yung mga taong nagbigay ng magandang buhay sa mga Pilipino o yung mga taong nagmalasakit sa Pilipino at sa Pilipinas. Diba? Hindi naman natin kailangan ng hindi namin kailangan na bumawi pa si Marcos kasi wala na, laglag na talaga yan si BBM. Wala nang bawing mangyayari diyan. Ngayon, ang pinakabawi mo na lang na para sa amin at para sa mga Pilipinong naniniwala kay Pangulong Duterte, ipabalikin mo dito. Yan na lang ang pinaka parang
bawi mo sa lahat ng mga sablay na ginawa mo sa Pilipinas. At sana mas mabilis pa kasi mga partner, pag si Pangulong Duterte, wag naman sana abutan dyan sa dahig. Hindi ko na alam. Gulo talaga ang mangyayari nito at ang punot dulo niyan at ang pupuntiryahin ng mga Pilipino, ikaw talaga si BBM. Marcos talaga ang mangyayari niyan. At hindi lang yan, pati ikaw, Senator Amy, madadamay kasi sinasabi mo na gagawa ka ng paraan para mapauwi si Pangulong Duterte. Anong petsa na? Puro ka lang salita. Partners. Kaya nga gustong-gusto makapasok ni Amy para makapag-report na naman yan eh. Pero yun nga, buti nga sa'yo, hindi ka nakakapasok. Hindi naman makakapasok. Yun nga, yung speaking of karma, alam nyo, pag iniisip ko ngayon, pag pinagdugtong-dugtong ko lahat, lalo na yung mga nangyayari ngayon, talagang lintik yung nagiging karma sa mga Marcos. Kahit anong tabon nila ng kanilang issue, lumalabas at lumalabas pa rin. Grabe, no? Nagsimula talaga yan nung panahon na medyo tinutuklaw-tuklaw na nila si Vice President Sara Duterte, medyo okay pa eh. Pero nung panahon na pinuntiryan na nila yung simbahan, yung relihiyon na nananahimik, yan yung KOJC at si Pastor, doon na lumala eh. Doon na talagang naungkat, talagang labo-labo na hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Sasabihin ng isa, ganito. Tapos yung isa, sasabihin, mali na naman. So, nagkakalabo-labo at doon na talaga napatunayan ng mga Pilipino yung kademonyuhan na ugali ng administrasyon. At ito na nga isa pang karma. Yung yan nangyari kay Tantuco na yan. So, hindi ko lang alam, kagaya na sinabi ni pareng RJ, baka idamay nyo na naman, baka idikit nyo na naman sa mga Duterte yan. Baka magulat tayo sa bukas sa Makalawa, may isang pamilya na bit yung picture ni Tantuco, Kasi kabilang na sa war on drug, mahirap yan. Asahan na natin yan. Alam nyo naman ng utak ng mga anti-Duterte, kakaiba. May halong minions. Sa'yo, Master. Tama, no? Pero sa atin na lang, no? Senator Amy Marcos, wala kang ibang dapat gawin. Pauwiin mo si Pangulong Duterte. May kakayahan ka eh. Dahil kapatid ka ng presidente ng Pilipinas. Alam mo naman yan eh. At alam yan ng taong bayan na ikaw ay may kakayahan na kausapin ng iyong kapatid para pauwiin si Pangulong Duterte. But until na hindi mo nagagawa yan, hindi magbabago ang pagtingin namin sa inyo kundi manggagamit ka lang. No? Unless ikaw ang maging dahilan ng pagpapauwi kay Pangulong Duterte, baka magbago ang pagtingin ng mga Duterte supporters na tunay sa iyo. Kasi ngayon pinagdududahan. Kasi nga, bigla-bigla kang nalalahimik, lulubog lilitaw. Pero until na mapatunayan mo yan, garbage ang tingin sa iyo ng taong bayan, lalo-lalo na ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Garbage, like itong mga basura na nakatambak na naman dyan sa Dolomite Beach. No? Etong administrasyon ni Marcos punong-puno ng basura. Punong-puno ng basura. Basura pag-iisip, basurang desisyon, basurang pamamalakad. Yun ang kaya nga yung Dolomite ngayon, napakadumi na naman at ginagawa na namang issue ang Dolomite na yan at ikakabit na naman one more kay Pangulong Duterte. Yung baha. Sinisisi na naman kay Duterte ngayon yung baha sa Pilipinas sa mga kababayan. Kaya naglabas na ng pahayag ang DENR kasunod sa naging pahayag ng MMDA na nagsasabing isa umano sa mga dahilan ng pagbaha sa Metro Manila ay ang Dolomite Beach Project ng ahensya. Si Shena Torno, magbabalita. Iginiit ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi ang Dolomite Beach Project ang dahilan ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa pahayag ng DENR nitong Huwebes, Hulyo 17, batay sa datos ng Pag-asa, mula sa mga nakalipas sa 10 taon ay kapansin-pansing pagtaas sa volume ng ulan na inuugnay sa epekto ng climate change. Ang pabago-bagong panahon ay lalo pang nagpapahirap sa mga urban area gaya ng Metro Manila kung saan madaling bumaha dahil sa labis na ulan na hindi kinakaya ng drainage system. Dagdag pa ng ahensya na ang pagsusuri sa mga sanhi ng pagbaha ay dapat nakabatay sa siyentipikong pag-aaral, lalo na sa harap ng pabago-bagong panahon dulot ng climate change. Hinimok ng DENR ang mga
lokal na pamahalaan na magsagawa ng mga hakbang upang matugunan ang mga pagbaha. Pagbibigay din pa ng ahensya na dapat maisama sa mga LGU ang komprehensibong programa na katuon sa pagtugon sa baha o panahon ng kalamidad, kabilang ng pagsasaayos sa kanilang mga drainage system, solid waste management at iba pang hakbang sa oras na magkaroon ng malalakas na pag-ulan. Una ring sinabi ng MMDA na isa sa mga dahilan ng pagbaha sa kahabaan ng Taft Avenue ay ang Dolomite Beach Project. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, 3 drainage outposts ang nabarahan noong ginagawang artificial beachfront kabilang Faura Remedios at Estero de San Antonio Abad. Matatandang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, muling inayos at pinaganda ang dating maruming bahagi ng baybayin na ngayon kilala bilang Dolomite Beach. Ngunit sa panahon ng kasulukuyang administrasyon ni Marcos Jr. ay muli na namang napuno ng basura ang artificial white sand beach na ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Na naman sila. Yan na naman tayo, Pati baha sa Pilipinas, isisisi na naman ngayon kay Pangulong Duterte. Bakit? Wala ba kayong magawang solusyon sa baha? Ito mga partners, nagre-reklamo na yung MMDA ngayon at sinisisi sa Dolomite Beach yung pagbaha sa Maynila. Bakit noong mga panahon, halimbawa, last year, ganun din naman, nagbabaha din naman Bakit hindi isinisisi ng MMDA doon sa Dolomite Beach? Bakit bigla-bigla na lang na ngayon isinisisi na naman? Unang-una, kung kasalanan niya ng Dolomite Beach, hindi hamak na kasalanan niyan nung napakalawak dyan na reclamation center dyan sa likod ng MOA. Kung mapupunta kayo mga partners dyan sa likod ng MOA, yung dagat doon sa likod, wala na yun. Puro buhangin na yun hanggang sa gitna. At tinatayang 400 hectares na reclamation ang gagawin dyan sa likod dyan ng MOA. Tapos, isisisi nyo ngayon sa Dolomite Beach na matagal nang nandyan yan. And even before, na wala pa yung Dolomite Beach, binabaha na talaga yung lugar na yan. Binabaha na. So, ibig sabihin, talagang nandun na yung problema ng pagbaha natin bago pa man dumating ang Dolomite Beach. Ano yung gusto nyo? Yung Dolomite Beach na pinamamahaya ng mga tae noong panahon ng mga Aquino, pasintabi po sa mga kumakain. Kasi yung Dolomite Beach na yan, namimingwit kami dyan dati. Ilog pa yan, namimingwit kami, sari-saring dumi ang makikita mo dyan at umaalingasaw ang amoy. Nagpi-fishing kasi kami, partner Pipishing kami. Sarap ihaw, no? Pero dyan sa banda na yan, hindi kami pumupunta dyan kasi hindi mo pwedeng ihawin. Anong iihawin? Ay, tanong ako, anong kasi isda? Napakabaho. Ngayon, ang problema kasi dito sa mga walang hiya na ito na walang nagagawa sa bayan, kapag ang isang administrasyon mayroong nagagawang mabuti, kumukontra sila. Kumukontra sila dahil hindi nila kayang gawin, hindi kayang arukin ng utak nila yung pag-iihaw dyan sa Dolomite Beach. Diba? Ngayon, kung noong panahon, di mo kakayanin na mag-ihaw dyan, partner. Pero ngayon, dahil malinis na, kaya mo nang mag-ihaw dyan. Kasi malinis na nga. Pwede na nga paliguan yung dagat Pwede nang paliguan. At mayroon ng mga hayop na nagpupunta dyan, maliban sa mga nasa gobyerno ng mga tiwali. May mga hayop. Pero ngayon, wag naman ganun. Isisisin nyo na naman sa Dolomite Beach. Kung isisisin nyo sa Dolomite Beach, mas pwedeng isisi mo yan doon sa reclamation center. Pero hindi natin isinisisi yun doon. Sila lang naman ang gumagawa niyan Kasi wala nga silang magawang dahilan o magawang solusyon para mapigilan ang baha. Unang-una, yung basura sa Maynila, pagpatuloy mo, partner. Alam nyo, yung ano na yan, pero masarap ang isda dyan. Ay, sarap isda dyan ngayon. Ako, anong iihawin? Isda, siyempre. Iba yung nasa isip mo Alam ko yung mga plastic. Yung mga plastic. Hindi, una kasi dyan, eto hindi ko 100% na sure kasi wala na atang naglilinis dyan. Pangalawa, ba't nyo sisisihin gumanda nga yan nung nagkaroon ng project dyan si Pangulong Duterte. Pangalawa, hindi na rin to bago. Kasi matatandaan nyo, ang administrasyong Marcos kasi, kahit na nasa 10% na lang, sana, yung mga itutuloy nila na project na nasimulan ng mga Duterte,
Kapag hindi nila kayang gawin, ang gagawin na lang nila, isisisi nila sa mga Duterte. Yes. Katulad na lang yan. Yung 15% na natitirang pwede pang gawin sa Tacloban, sa Yolanda. O diba, binalita yun. May interview si Marcos Jr. Sabi ni Marcos Jr., hindi pa talaga kompleto ang tulong sa Yolanda. Dagawa ng hindi pa talaga bastante yung mga ginawa ng mga unang administrasyon. Nakaraang administrasyon. Mga nakaraang administrasyon. So kung medyo nakakapagtaka kasi una-una naipagmalaki din yan ng mga unang administrasyon. Kung iisipin mo yung trabaho na lang, ba't ka pa magrereklamo at maghahanap ng sisi? Kung sa 100%, nasa 15% na lang yung gagawin mo doon. Kasi nung panahon ni Pinoy, na yung sa Yolanda, talagang mga nasa 30. Si Pangulong Duterte nasa 60% to 70%. So ilan percent na lang natitira para trabawin ni Marcos. So ganyan din yan dyan. Kukunti na lang yan, malinis na yan eh. Siguro sabihin na natin 5% na lang. Ang ibig sabihin ng 5% na project na gagawin mo dyan is i-maintain mo yung paglilinis. Magtalaga ka ng mga tao dyan. Yung mga sundalo, diba? Ang mga dyan, mga estudyanteng criminology. Yung mga dyan dinadala eh. Dyan pinaglilinis eh. Ang dami nag-clean up. Ngayon kasi, alam mo, pag may kita mo lang yung mga criminology, mga estudyante, at yung ibang mga bagong pulis ngayon, doon sa mga relihiyon, doon pinapadala, diba? Ginawa na sa KOJC yan. So, ganun ang ginagawa ngayon ng administrasyon, imbis na dyan. Kasi yun naman talaga dati. Ang ginawa dyan, yung mga bagong mga pulis, mga bagong sundalo, mga nag-aaral pa lang, dyan itinilaga, kaya ang bilis ng paglinis dyan eh. Ngayon, wala. Una-una, walang nagme-maintain ng paglilinis dyan. Kagaya nga na sinabi ko, kapiranggot na lang ang gagawin sana ng administrasyon dyan. Kaso hindi nila pinagpapatuloy. Kasi nga, unang-una, napuputukan sila sa flood control, asa na yung 5,500. So, ang naisip na lang nila, sisihin na lang. hayaan natin dumami yung basura. Tapos isisisi natin sa project ni Duterte para ganun na naman. Yan na naman ang nangyari. Pero in fairness, mataba daw ang isda dyan. Sarap ihawin, ano? RJ. Hindi, tama naman, di ba? Kasi dati hindi mo makakain talaga yung isda dyan. Alam nyo, kasi tumutugtog ako dyan dati. Dyan sa may, ang baho talaga. May ano dyan dati. May Paddy's Point dyan dati. Dyan sa hilera. Sa gilid. Sa gilid. Paddy's Point. Tia Maria. Alam mo basta may mga ano dyan. Isang yung hilera na yan. Tia Maria. Di ba sa mga na dyan, nung panahon ni Pangulong Duterte, masarap nung tumambay dyan. Nung panahon na yon, talaga naabutan ko. Ang baho talaga. Hanggang dumating si Pangulong Duterte, inayos yan di ba? Bakit Dolomite ngayon ang sinisisi nila? Kasi nga, nakadikit sa pangalan ni Pangulong Duterte. Bakit hindi nyo sisihin yung dating mayor dyan? Ng Maynila. Yan ang sinasabi ko. Isa pa yan. Kasi yung basura. Oo, yan ang yan ang problema, 'di ba? Ang sabi nga ni Yorme Isko, yung mga basura na nakuha nila yun lang yung nasa labas. Meron pa palang mga basura na nasa loob ng bahay. Diba? Ganong katindi. So, hindi nyo pwedeng isisiyan kay Pangulong Duterte kasi pinaganda na nga pinaayos na. Doon, dumadaan kami dyan, okay na pwede nang buksan yung bintana kasi mabango na maliwalas na mo maliwalas na ngayon, ngayon, ganun na. Noon, talagang hindi ka pwedeng dadaan dyan ng walang takip yung ilong mo kasi sa sobrang baho. Saka hindi ka pwede mag-ihaw dyan. Ayun. Hindi ka pwede mag-ihaw dyan. Kaya nga ito imbis na ang sisihin nyo, kasi sino bang namumuno dyan sa Maynila? Sino bang may hawak niyan? Diba? Si Lacuna dati yan. Kaya nagkakaroon ng pagbaha dahil sa mga basura. Nung panahon na malinis siya, panahon ni Isko yun, di ba? Isko din, di ba? Pero mo, ganun ka, depende talaga sa humahawak ng ng lugar Pero mo, kahit pinaganda ni Yorme Isko, Presidente Duterte, okay na. Hindi naman makikinabang si Pangulong Duterte dyan Di ba? Ang makikinabang dyan, yung mga taga Maynila. At syempre,
para din sa turismo ng Pilipinas yan. Yes. Di ba? Kung pupunta sila, ang mga foreigner pumupunta dito dahil sa Boracay, White Sand. Ngayon, kahit pumunta sila sa Maynila, meron na silang makikitang ganyan. Little Boracay. Di ba? At least, kahit papaano, meron. Tapos ngayon, isisisi nyo kay Pangulong Duterte? Dapat isisi nyo yan dun sa mayor na Burara. Tama. Di ba? Oo. Naturingan kang doktora, babae ka pa naman, ang baboy mo. Pero ako, may ano ako dyan, kung bakit... Sino tinutukoy mo? Uy, sino yun, ha? Sino yun? Pero ako, may ano ako dyan, mga partner, bakit nag-iipon? Kasi kung mapapansin nyo, simula nung talaga, hindi ko naman sa sinisisi ang administrasyong Marcos, talagang totoo naman, simula nung umupo sila, talagang kahit yung kalinisan ng Pilipinas, naging dugyot na rin eh. Kaya nga sabi ko, baka hindi kaya nag-iipon to si Marcos ng mga plastic para in case na wala na talaga siyang magawa, palutangin na lang lahat ng bahay sa Pilipinas. Mamagitan ng plastic. Kasi wala namang flood control eh. Tapos sasabihin niya sa SONA, di ba katawad doon sa tubig, di ba? Iipunin, no? Sa plastic, gano'n. Kinalutang ko! Ang mga balutin, may magagawa tayo sa basura. Sa mga plastic, ipunin at palutangin natin ang mga bahay sa baha. Yan ang project nun. Nagsimula yan dito kay Redon. Yung si Redon gustong paimbestigahan ng Dolomite Beach. So, dahil nakakabara daw sa baha. No? Now, ikaw Redon, ito kasi si Redon. Redon? Sinong Redon? Representative. Ako ba? Bicol Saro, party list representative. Ako Bicol? Ako Bicol? Hindi, Bicol Saro. Iba to. Bicol Saro. Iba. Ibang party list. Pero parte din ng Bicol yan, tama? Bicol. Party ng Bicol. So now... Mga bata rin ni Saldi yan. ano to? Sekretary ni Pangulong Duterte dati to. Tinanggal ito dahil nasa poverty ito, yung katulad ni Gadon, parang katulad ni Gadon ng hawak, pero biyahe siya ng biyahe sa ibang bansa. Naka-8 or 9 na biyahe tatayan sa isang taon, tinanggal ni Pangulong Duterte. May galit. Kaya ngayon, gumaganti siya. Gusto niyang imbestigahan ang Dolomite Beach. Kaya gumastos daw ng 389 million. Tapos, nagsasanhila ng baha. So ngayon, imbestigahan mo rin yung reclamation dyan sa Ross Boulevard. Yeah. Yung likod nga ng ng MOA, wala ng tubig Kasi napakalaki. Ikumpara mo dito, itong Dolomite Beach na 5.7 or 5.4 hectares lang kumpara doon sa 400 to 500 hectares na reclamation na ginagawa dyan. Tingnan nga natin kung alin ang mas malaki. Basta kayo makapagsalita dahil galit kayo sa mga Duterte. Yun ang problema natin. Wala kayong maibato sa mga Duterte at ginagawa nyo ngayon ng butas, yung mga nagawa nyong maganda, sinisira ninyo sa taong bayan. Akala nyo siguro kasi madudurog or masisira nyo ang pangalang Duterte. Pues hindi. Dahil ang mga tao nag-iisip na ngayon. So, hindi ko alam kung ano pa ang pwede nyong gawin kasi lahat naman nagawa nyo na paninira sa mga Duterte pero wala, nakatayo pa rin ang mga Duterte although nandun nga siya sa dahig pero siya pa rin ang minamahal, ang mahal ng mga tao. Mga Duterte pa rin. May dugtong kayo dyan, partner. Yun lang. Imbestigahan mo yung mayor dyan. Mayor ang ano mo. Yung hindi ngayon Yung dating mayor ang ano kasi si Yorme Isko. Tignan mo nga, naalala ko, nakita ko yung isang post niya. Para siyang nagmamakaawa na huwag niyo muna kaming putulan. Huwag niyo muna kaming anuhan ng tubig. Kasi ang daming utang na iniwan. Hindi lang basurang iniwan dyan sa Maynila nung dating doktora na babaeng mayor. Galit na galit ka doon sa doktora. Kasi doktora kailangan malinis ka di ba? Pero yung health system, pinabayaan. Correct. Tapos yung mga basura, babae ka. Di ba? Ano ka, babaeng burara? Kasi basura yan Ang mga babae, malilinis talaga yan. At hindi yan mapakali pag nakakita ng madumi. Diba? Napansin mo, si Mayor Isko, hindi siya naninisi. Ginagawa niya ng paraan. And at the same time, sinasabi niya kung bakit tayo nagkaganito. Dahil sa kagagawa nila. Pero hindi yung sisisihin. Kasi gumawa siya ng paraan para maitama yung pagkakamali. Kasi ito nga mga nasa gobyerno natin ngayon, nagkakandalabo-labo na. Alam nyo ba, bukod doon sa basura, yung mga kalsada, pinagtatayuan din ng mga bahay. Nakita nyo yun, viral ngayon. Si Kapitan Sukat ba yun? General Sukat. Nandun na naman, pinagigibaan nila. Alam mo yung mga nakatira? Barangay Kagawad. Barangay Kagawad,
secretary, Tanod. Ililera sila doon. Siguro mga 20 bahay. Napanood ko lang kanina habang papunta ako dito. Pa. Oo. Eh, may kulay blue? Hindi, kulay blue tapos meron pang mga hindi tapos. May mga hindi pa tapos. May mga hindi pa tapos. Ganon kalala. Yung pag-aari ng gobyerno, ginagawa nilang property. Parang siguro, sige sa inyo na yan, regalo ko sa inyo. Yun. Sa ngayon, ginigiba ng bagong tagapamahala ng lungsod na walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. Imbis na sana, yung oras na igugugol nila doon, may ilalaan na sa ibang gagawin, nililinis pa nga rin nila ngayon yung kalsada. Kasi nga, wala mana-mana na barter Mara-mana. Hindi marunong umawak ng lungsod, yung mayor, yung presidente naman, hindi marunong umawak ng Pilipinas, nagkakalabo. Hindi nga sila marunong magpaliwanag Hindi sila marunong magpaliwanag. Kaya hindi naiintindihan ng tao kung ano ang nangyayari sa bansa ngayon. Katulad nito, ipinaliwanag ng isang dating press secretary ang epekto sa publiko ng hindi agad pagsagot ng gobyerno sa mga issue na may kaugnayan sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Si MJ Mondihar sa report. Viral ngayon ang isang Facebook post na nagsasabing papatawan ng 20% na buwis ang mga savings sa bangko. Kumahan ito ang mahigit 50,000 comments at halos 260,000 shares. Target na maraming batiko si Finance Secretary Ralph Recto. Pero nilinaw ng Department of Finance na ang 20% na buwis ay sa kinikitang interes lamang, hindi sa buong halaga ng deposito. Halimbawa, kung may deposito kang 100,000 pesos sa bangko na may 2% interest rate, kikita ka ng 2,000 pesos sa loob ng isang taon. Ibabawas dito ang 20% na buwis o 400 pesos. Kaya ang net interest ay magiging 1,600 pesos na lamang. Pero ayon kay dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles, kulang pa rin ang paliwanag ng gobyerno. Ang ginawa lang nila is tinandardize nila para lahat, kahit yung mga long-term na deposits o yung matagal yung maturity date, ay 20% lahat yan. It's still an increase in taxes. Pero ang tinatarget nila yung mga long-term maturity rates. Dahil huli na ang paliwanag, lumaganap na ang takot at kalituhan sa publiko. So yun, uli, ang laki nga ng damage, iniisip ng mga tao na hindi tuloy nagkakaroon ng incentive na mag-save ang mga tao and makakaapekto ito sa investments in the future. Dagdag pa ni Cruz Angeles, itong epekto kung hindi maagap ang gobyerno sa pagbibigay linaw sa mga usaping direktang tumatama sa mga Pilipino, lalo na kung ang tinamaan ay savings, ipon na pinagpaguran ng marami sa mahabang panahon. Git ang dating opisyal na ito ang nangyayari kung may information gap sa pamahalaan. Kapag walang malinaw na tugon mula sa mga opisyal, sa social media na lang kumukuha ng impormasyon ang publiko. Pati yung mga local investments, yung yung borrowing sa mga bangko, yung availability ng mga pondo para mahiram sa bangko at magamit sa negosyo ay maaapektuhan din. So pinabayaan nila ito ng ilang araw. So ito, galit na yung mga tao. Ngayon lang lumalabas sa balita na the taxation is on the interest earned at standardization lang siya, walang dagdag. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SB9 News. Yan na nga. Tama yung sinasabi ni Atty. Trixie, kulang sa paliwanag. Papaano hindi magkukulang sa paliwanag yung mga tagapagsalita ng gobyerno nakafocus sa mga Duterte kung paano sisirain. Kaya ito, partner, ito 20%, tayo actually, hindi naman tayo apektado nito Hindi naman tayo mayaman. Wala naman tayong pera. Wala naman tayong pera. Kaya lang, doon sa pinalabas nila na info, na dokumento, nagkagulo yung taong bayan. Yung namin, yung savings namin, tatanggalan nyo pa ng 20%? Hindi po pwede yun. Hindi ganun kasi. Kaya nga, kulang sa paliwanag. Kasi ang tatanggalan lang ng 20%, kukuhanan lang ng 20% is yung interest. Ang pagkakaintindi ng taong bayan, kahit ako nga mismo ay, kukunin ko na yung pera ko sa bangko. Pinaghirapan ko yan, tapos kukuhanan yung 20%, baka sampal ko sa inyo yan. Diba? Hindi mo pwede pinaghirapan ko yan. Hindi ko yan ninakaw sa gobyerno. Dugo at pawis ang pinuhunan ko dyan, tapos kukurangutin lang nyo. Hindi po pwede. Pero hindi ito pala ganun. Sa interest lang kukuha. Pero mali pa rin. Kasi yung interest nga minsan, yung ikinabubuhay ng ibang, lalo yung mga retired. Yung pera nila, nilalaan nila yon para sa pagkakasakit nila. Yung interest nun, yung unang ginagastos nila sa pang-araw-araw, yun ang apektado ng parte. Saka yung mga mayayaman, yung mga may long-term deposit, yung mga tawag dito, yung mga time deposit na matatagal, yun lang apektado. Pero tayo na hindi naman tayo, mga hampas lupa tayo, hindi naman tayo apektado dyan. Biglang tinanong si Auntie Claire. Teka, labo-labo na. Sabi kay Auntie Claire,
Yusek, ano pong masasabi niyo sa ganong sistema ng ng tax ng mga bangko dito sa ni Ralph Recto? Nakakalungkot. Nakakalungkot po. Kasi panahon pa po ng mga Duterte yan. Ngayon lang Panahon pinatupad. pa po ng mga Duterte yan. Ngayon lang po ipinatupad. Ngayon lang po ipinatupad. Walang Sa hiya totoo lang talaga. po, sa una pa pong administrasyon nangyari yan. At ginagawa lang po ng solusyon ng administrasyong Marcos ngayon. Nakakalungkot po. Yan ang baka malaman natin. Kasi alam naman na natin, 'di ba? Lahat ng problema na nangyayari sa bansa natin sinisisi sa mga Duterte. Oo, kasi nga biruin mo at ang pinakamasaklap pa niyan, anak ng Teteng, 3 years na kayo. 3 years na si Marcos na Pangulo na hindi mo dama sa Pilipinas. Hanggang ngayon, doon pa rin yung sinisisi. Katulad na lang yung sa Dolomite na yan. Yung sa Baha. 3 years na si Marcos nakaupo sa posisyon. So wala pa rin siyang solusyon na nagagawa. Tapos yung problema na naman na yan, panibagong problema na. Ang daming problema na. Kasi isipin nyo may mga partners, kaya yung sinasabi na, ano pa bang aasahan mo sa mga nandiyan sa baba? Yung una, bulok nga yung nasa taas. Ano pa ba aasahan mo? Kung ang isang puno, patay na sa unang tingin mo pa lang, malamang yung ugat niyan, patay na rin yan. Sino ba ugat ng mga yan? Sino ba ang pinakabuhay nila, di ba? Yung Pangulo. Yes. Walang kwenta yung Pangulo. Ibig sabihin, wala rin kwenta lahat din yan. Kaya nga wala na tayong aasahan talaga. At talaga nga maaasahan nyo na lang dyan yung mga bagong upo natin, ng mga senador, si Senator Bongo, Marcoleta, Bato, at ang parating ng presidente na si BP Sara. Alam niyo, ito hindi ko lang to, may dugtong ko lang dun kanina, yung about dun sa nararanasan ng Maynila ngayon. At yung ni Isko Moreno. Hindi ko kasi nasabi to kanina. Yan ang, alam niyo, nalalapit yan na mangyari sa Pilipinas. Yung parang iiwanan, katulad nung sa Maynila, iniwanan ng madumi, iniwanan ng hirap ang Maynila, di ba? Baon sa utang. Nang wala namang project na ginagawa. Ganyan ang mangyayari sa Pilipinas. Malamang. 3 years pa lang tayo. Posible. 5 trillion na ang utang sa Pilipinas. Pag umupo si Vice President Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas, baka pumatak na yan na nasa 22 to 21 trillion ng utang ng Pilipinas. Patay tayo dyan. At ang higit pa dyan, yung mga asan na yung mga pondo na nawawala. Kaya nga, dalawa lang ang kakahinatnan ni Marcos pagtapos ng termino niya. Pagdusahan niya lahat ng ginawa niya dito sa Pilipinas o lumayas siya ng Pilipinas. Ayun ang medyo na iba lang yung kwento kasi hindi ko to nasabi kanina. Gusto ko to sabihin, yun nga lang nakakakaba. Kasi tayo rin ng maghihirap. Gawa ng baon na yung bansa natin sa utang. Kaya tayo, maging na tayo Gamitin nyo na yung kokote hindi porket Duterte supporters, nagpapakitang gilas na sumusuporta sa Duterte, buboto nyo na agad. Hindi po pwedeng gano'n. Master of Tax, no? Si Recto. Master of Tax. The Master of Tax. Alam mo si Recto, parang wala na ibang dinala sa Pilipinas kundi pahirapan yung mga Pilipino. Di ba yung Or tax na yung VAT, siya din may gawa nyo Wait lang, sino ba paupo? Si Marcos. Marcos. Pare-parehas sila. Pare-parehas sila. Kaya, wala, masasabi ko lang, although hindi naman ito ay pinag-usapan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pero sa tingin ko, kay Recto na naman ang galing idea nito Kasi, actually, believe ako kay Recto kasi magaling siya gumawa ng pera Magaling siya gumawa ng pera. Nakakaisip talaga agad siya na gumawa ng pera. Pero, ang pinapahirapan nila yung mga taxpayer di ba? Taxpayer sa VAT, taxpayer din. Yung value added tax, taxpayer din ang nagbabayad doon, taxpayer. Tapos ito naman 20%, bangko naman. So lahat na lang, at tayo dito sa Pilipinas, sa Southeast Asia ata, tayo ang may pinakamaraming tax. Pero hindi naman tayo umuunlad. Hindi tayo umuunlad dahil
napakaraming magnanakaw sa gobyerno. Kaya nga yung master yung salitang pero, asawa ni pera. Yun. Kaya nga, pero, asawa pera. ni Asawa ni pera. Ikaw, sino nung asawa? Nino. biglang Nino. Ang pinaka... tama master yun. Pero, asawa na pera. Yung binato ko lang sa'yo. But anyway, wala Tama. Wala ngayon wala tayong asahan. Katulad ng lagi natin sinasabi, wala tayong asahan. Kasi, ngayon nga, ang inaasahan lang natin sa gobyerno, gawa nila ng solusyon yung mga pangunahing nirereklamo ng ating mga kababayan. Halimbawa, tulad ng kahirapan, kagutuman, tulad ng kawalan ng trabaho, mababang sweldo. Yun lang Kahit hindi na yung mga major projects o yung mga flagship project katulad ng Pangulong Duterte. Okay yun, kung may flagship project ka, kasi ibig sabihin, ginagawa mo ng paraan yung sa tingin mo, may pinakamalaking problemang ahensya or ahensya ng Pilipinas. Ang problema natin, hindi natin alam kung saan talaga napupunta, kung ano talaga yung tinatrabaho nila, kung saan sila nakatuon. Nakatuon ba sila sa trabaho nila o doon sa komisyon? Diba? Kasi 3 taon na, katulad pinag-uusapan natin lagi, 3 taon na, wala pa rin tayong maramdaman na progreso pag-asenso sa ating bansa. May nakikita tayo na nag-groundbreaking, pero ano na ang development nun? Hindi katulad, kung matatandaan nyo, partner, noong panahon ni Pangulong Duterte, alam natin kung ano nangyayari sa pera ng taong bayan dahil bukas ang administrasyon ni Pangulong Duterte naipakita sa taong bayan kung saan napupunta ang mga porsyon ng pera na ipinapasa. Yung kabanang bayan, yung budget, yung budget. Nakikita ng taong bayan, ito, sa PhilHealth, ito sa ganyan, ipinapakita. At kung matatandaan nyo, paano natin hindi malalaman kung saan napupunta ang pera? Dahil meron siyang tinatawag na talk to the people. Gabi-gabi, ipinipresenta kung ano yung development ng lahat ng ahensya ng gobyerno o ikaw. Panahon niya ni PRRD. Saan napunta? Ano na ang development natin sa DPWH? Magpipresent ngayon si Mark Villar. PRRD, eto na. Nagawa na natin. Itong sa South, nagawa na natin pagdugtungin ngayon. Yung Calamba, Cavite Road. Yan, ganon. Nakikita natin. Halimbawa, sa edukasyon, ano na ang nangyayari sa edukasyon? Ano ba kulang natin? Okay ba? Nakikita natin dahil lahat ng ahensya ng gobyerno nakikipag-cooperate, lahat sila nagtatrabaho. Kaya sabay-sabay, umaangat ang Pilipinas, nararamdaman natin kahit papaano yung konting kaginhawaan, katahimikan. Kasi pati yung sa di ba? Pati yung sa DILG, yung lahat na, pinagsabay-sabay ni PRRD, iparinig nyo sa taong bayan ang ginagawa ng gobyerno natin. Nakikita natin lahat ng ginagawa nila. Samantala ngayon, nagtatanong tayo lagi kung saan napupunta, hindi tayo nakakarinig ng sagot katulad ng sinasabi ni Atty. Trixie, kulang sa paliwanag ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Tax lang sila. Anong dati ni Pangulong Duterte? Talk to the people. Talk to the people. Meron naman kay Marcos Talk to lie people. Talk to lie people. Alam nyo, madaling namang gawin yon baka kasi gayahin pwede naman yun araw-araw magsasalita si Marcos. Ganito, ongoing na yung natin, yung mga flood control, pero sa ilalim, kaya hindi nyo nakikita kasi inaangat. Galing siya sa ilalim, pabulusok pataas. So madaling sabihin yun. Hindi kasi katulad nung panahon ni Pangulong Duterte na may nakikita. May nakikita, tapos may datos. May datos. Kung baka mamaya kasi magkaroon ng idea si Auntie Claire, mabulungan niya si Marcos. Hindi, blanco na naman. Tapos blanco na naman yung nasa ilalim. Yung mahirap dyan. Baka gayahin ngayon pa lang, unahan na natin na kung halimbawang magkaroon man ng ganyan ng administrasyong Marcos na talk to the people na pinapakita, rin tayo, huwag tayo basta-basta maniwala. Tingnan natin kung may talagang nagagawa. Diba? Kaya nga tinawag ko na talk to the lie people yan, kung magkataon. Talk to the people. May hirapan siya. Bakit? Mag-talk to the gabi-gabi, di ba? Si Pangulong Duterte, gabi-gabi. Kaya niya yun. May hirapan siya. Tulog Ano ba? Sorry, ano ba? Hirapan siya.
busy siya sa iba niyang ginagawa. Okay. Masipag. Masipag. Siyempre, imbis na talk to the people, yung iba niyang ginagawa, Kung na pulburon. Ay, ano ba? kasi hindi nga siya natutulog eh. So, imbis na, sabihin niya, sayang yung oras ko dyan sa pamilya na yan. Ay, natutulog naman. 5 hours nga raw. Oo, di ba? May iba siyang ginagawa. Parang tinanong kay Auntie Claire, no? Oo, ano daw yung sinabi na, yung si Claire, 61% na po ang rating si Vice President Sara Duterte. Ay, di ba At trabaho tayo? tulenat na naman po si Bongo Pangulong Marcos Jr. Magtrabaho tayo. Pero pa yan, mga partner, yung di ba si Cayetano yung nagsasabi pa tungkol dyan sa house arrest nga. Tapos sinabi, ano pong masasabi niyo dun sa panukala ni Senator Cayetano na house arrest ni Pangulo Duterte? Mag-jogging. Hindi. Sabi niya, noted po. Wala siyang ibang nasagot dun eh. Ganun po ba? Kung may mga panukalang, kung may mga suggestion na ganyan, noted po. Takot siya kay Cayetano eh. Yayariin siya nun. Hindi siya manalo. May phobia kay Cayetano. Mayayari siya nun. Yung presidente nga natin, may phobia kay Cayetano. Hindi nga halos nakaporma yung boss niya kay Cayetano. Kaya hindi na Kaya nag-a-attend. talagang nag-noted na lang siya doon. Sabi niya, malalaman ng pagiging bobo ko nito. Pero ito, may issue pa. May issue pa kay Senator Robin Padilla. Uy, ano yan? Yung, alam yan. Di ba si Kiko, may yung juvenile justice, yung parang ang pwede raw parusahan ng mga bata, yung 15 years old pataas. Babaguhin yan ni Senator Robin Padilla. Gagawin niyang 10 years old. Kaya lang, pag 10 years old pataas, paparusahan ka na pagka may nagagawa ka mga heinous crime. Bawa, nakagawa ka ng murder, nakapatay ka, or nagnakaw ka. Kung ano-ano, yung mga heinous crime na ginagawa, kakasuhan na ngayon. Dapat lang. 10 years old pataas. Hindi katulad nung kay Kiko Pangilinan, 15. Ibababa ni Senator Robin Padilla ng 10. Ano masasabi niyo doon? Katulad lang yan, yung nag-viral na isang dalagita na pinatay ng 2 minor de edad. Yan. So, tingnan nyo, hindi pa rin, hindi makulong-kulong. Kasi nga, may ganyan. Ang nakikita ko lang dito, may kulang lang dito kay Senator Robin. Pwede kasi dito na kasi pwedeng lumaban yung complainant. Halimbawa, 10 years old, di ba? So wala pa, sasabihin nila, wala pa sa saktong pag-iisip kasi minor de edad nga. Gawin na lang siguro dyan, kapag hindi nakulong yung bata, hindi yung magulang. Kasi 10 years old at 15, responsibility talaga. Oo, ng magulang yan. So dapat ang gagawin dyan, magulang ang makukulong. Kapag may ginawang krimen yung kanilang anak. Yan pwede rin yan. Alam nyo sa ngayon, sa totoo, ako, yung sinusulong ni Senator Robin, pabor ako doon dahil sa panahon ngayon, pabataan na ng pabata ang mga gumagawa ng krimen. Kadalasan yung mga drug lord, mga bata ang inuutusan. Diba? Kaya kadalasan, ikatunya, pabataan ng pabata din ang mga nire-recruit ng mga makakaliwa. So talagang ako, sa akin, walang problema yan. At nagbigay lang ako suggestion kung sakali na hindi matuloy yung 10 years old na panukala na makasuhan na, dapat kung may ganun, ang magulang ang dapat ang ikulong. Tama, may punto ka rin. Mas maganda yun. Ako, pabor ako dyan. Kasi may mga bata na, alam mo yung kahit magulang nga nila sinasagot-sagot nila, nilalabanan nila Tsaka yung gusto kong mangyari yung mga batang naninigarilyo ng madami yan Diba? Parang hindi pa tatuli. Diba? Mga naninigarilyo. Rugby din. Oo, yan. Diyan, meron kaming kinainan dyan na, alam mo yun, syempre, Anli Rice yun May Ross Boulevard? Hindi, dito lang sa Anli Rice yun Paglabas namin, meron mga bata doon, may mga hawak na plastic, mga solvent rugby. Tapos mga amoy anghit. Sarap pagkukutusan Diba? Kakain pero pag kinutusan mo, lalaban sa'yo. Lalaban sa'yo yun. Diba? Kasi ang problema din dito, okay, sige, gawin natin yung 10 years old na yan. Gusto ko, para sa akin okay yung suggestion. Gusto ko makulong talaga. Kasi silang, alam mo, mga magdanakaw ng battery ng truck dyan sa may, diba? Mga bata yun Mga parang 11 lang yata yun O, paano mo kakasuhan yun? Pag
nilabanan mo pa. Kawawa yung mga nagdadrive ng truck babatuhin sila nun pag sasak pa, naksak pa. Diba? Kaya dapat na yan, makulong yung mga yan. Tsaka depende rin kasi sa disiplina ng magulang Tayo kasi, kung paano tayo dinisiplina dati, talagang pag may takot tayo sa magulang natin. Yes. Diba? Pag gumawa ka ng mali, lagot ka. Ewan ko kung naranasan na nito yung mga to na yung nawalan na ng boses kakaiyak dahil kakagulpi ng magulang sa atin. Dahil sa naligo tayo ng ilog, ganyan. Diba? Hindi nyo naranasan yan Tapos pinaluhod sa munggo, pinaluhod sa asin. Ngayon, wala na yan Matutulpo ka pag gano'n. Diba? Kasi yan ang mga problema. Tapos, hindi ako magpo-post yan sa FB, hindi ako mahal ng magulang ko. Sana iba na lang magulang ko. Yes. Ewan ko, mga tanga talaga itong mga to Ang sarap pag pag bubugbugin kasi easy ka lang. Di ba? Kaya tayo ganito tayo katibay, kaya ganito tayo katatag. Kasi praktisado tayo. Disiplinado tayo ng mga magulang natin na paano maging tumayo sa sarili natin paano maging maayos at kung mali yung ginawa mo, may parusa sa'yo. Tama. Ngayon, kung mali yung ginawa mo, sasabihin ng magulang, ay hindi, mabait naman yung anak ko. Anong mabait dyan? Gumawa na nga ng kasalanan. Syempre, hindi sila mapaparusahan. Ngayon, okay din yun. Kung hindi nyo papakulong yung anak mo, ikaw makukulong. Diba? Mamili ka. Dahil gumawa ng kasalanan yung anak mo, kung ayaw mong ipakulong yan, dahil nga sabi mong mabait yan, di ikaw na lang ay ikukulong. Kasi yung obligasyon mo yan Diba? Ikaw ang anak mo yan Tapos papabayaan mo. At pag nakasakit pa yan ng ibang, mga, kung gagaya niyan, yung sa rape. Diba? 10 years old. Malawak na yan dahil nga sa social media, marami ng access ngayon. Dapat nga, hindi pa pinagsa-cellphone yung mga yan Dahil marami ng access, anytime pwedeng Tama ka doon. Diba? At dahil sa mga mabilis na access natin sa internet, yung utak niyang mga yan, napupulyot na ng kung ano-ano. Pwede palang gawin to. Unlike sa atin noon, ang iniisip lang natin, paano tayo makakatakas ng hapon para maglaro? Paano tayo makakanood ng Voltes 5? Yun, di ba? Pero sabi na nanay mo, pag hindi ka natulog ng tanghali, hindi ka makapanood. Kaya dati, nilalaro natin, nagano tayo nagpapatentero tayo sa lupa. Sipa. Pero ngayon, yung mga kabataan, nakikipagpatentero sa mga pulis Iba, mas matindi sila. Hindi ko na talagang napaghalataan mga edad nyo. Hindi ko na naabutan yung mga Voltes 5, mga pantintero. Para konti lang naman. PlayStation ako dati. Pag pinapalo ako ng mama ko, diyan ka sa kwarto, magkulong ka sa aircon. Lupit talaga, kaya pala yung butis mo. Mayaman pala. Dati, ang laro, PlayStation. Ngayon ang kabataan nandun sa loob ng police station. Doon na, police station. Tsaka namimiyasan mga kabataan ngayon. Kaya parang lumalaki ulo nila na gagawin natin to. Hindi tayo makukulong. Mga maanong ulam. Kaya yung iba, sa totoo lang, iba't ibang, halos mas mataas pa po ang nagagawa ng krimen ng mga minor de edad kaysa sa mga matatanda. Nandyan yung sa drugs, rape, tsaka pagpatay. Mas mataas ang nagagawa ng mga minor de edad. Yes. Kasi nga, wala silang takot. At yung sinasabi ko naman na pag hindi kayang kung hindi mananagot yung anak, hindi managot yung magulang kasi may mga sindikato na ginagamit nila yung mga anak nila para magnakaw. Hindi ko na lang sabihin ng lugar, lalo na dyan sa Quiapo. Nako po. Diba? Tipong naglalakad kayo, yung nanay ini-entertain ka, tapos yung anak na batang maliit, dinudukot na yung wallet mo sa sa bulsa. So, kaya nga, mas maganda rin yung mga may sa batas yan para magkaroon sila ng dala. Tsaka ito, tsaka ito, ngayon, yung mga bata, may bata na ginagamit sa porno Binibenta sa mga porn site, yung mga video and all that. Kaya nga, tama yung sinasabi rin ni RJ kanina na easy access May access. At yung teknolohiya natin ngayon, pwede kang mapasama, pwede kang rin mapabuti. Depende na lang yung ginagabayan ng mga magulang. Pero sa kasamaan palad, meron tayong nakikita, ang dami ko ngayon nakikita na yung mga magulang, parang sila na ang kinokontrol ng kanilang anak. Kasi minsan makikita mo na pag iniyakan lang ng anak, ibibigay ng magulang yung hinihingi ng anak. Hindi dapat ganun Hindi dapat ganun. Kasi lumalaking suwail, lumalaking arugante ang bata. Kasi hindi. Sabi yung magulang ko, iyakan ko lang yan, ibibigay na sa akin. Parang hindi kinalalakihan niya yun.
yun, pag pinalaki mo yun na gano'n, ang ugali ng bata ay magiging lason yan sa lipunan, magiging salot sa lipunan. Kung hindi mo kayang syutuhin ng anak mo, huwag ka mag-anak, di ba? Kasi ang dami na ng problema ng Pilipinas, ang dami na ng problema natin. Kung ikaw may pagmamahal ka sa pamilya mo, may pagmamahal ka sa bansang Pilipinas, ayusin mo. Kasi bilang isang magulang, responsibilidad mo na turuan na maayos ang iyong anak. Gabayan ang inyong anak. Kung halimbawa ikaw ay pinagdaanan mo itong masama na pinagdaanan mo, you make sure na pagdadaanan ng anak mo maganda. Hindi mo na itutulad doon sa pinagdaanan mo. Pinagdaanan mo na yan eh. Alam mo nang masama, bakit mo papadadaanan sa anak mo? Yun ang purpose ng pagiging magulang, di ba? Aayusin mo ang welfare at ang kinabukasan ng anak mo, hindi yung ibubuyo mo na mapunta sa kulungan balang araw dahil binibigyan mo lang binibigyan eh. Kung anong hingin sa'yo, hindi dapat ganoon. Dapat yung isang bata may kinatatakutan. Kasi pag ang bata walang kinatatakutan, maniwala ka, balang araw magiging salot yan. Oo, iiyakan ngayon eh. Tayo, pag umiyak tayo, anong gusto mo? Yung sinturon o yung likod ng sinturon? Mamili ka. O sanga ng bayabas. Masakit yun. Ngayon na... ito, mga partners. Matulak ka lang, pabarangay na tayo. Okay na. Dati, pag natulak ka ng kaklase mo, nasuntok ka, kasama sa paglakihan na. Meron pa dito, death penalty. Death penalty. Sa lahat, kasong murder. Sa lahat ng kasong murder, kahit anong edad. Grabe naman. Bata pa yun. Taka na natin pag-usapan yan. Kasi, kumbaga, nakagawa sila ng kasalanan, wala pa hindi pa kompleto yung utak nila eh. Kung bigyan natin ng liwe, okay na yung kulong lang muna. Masyado ka naman, Sino Ralph. yun? Masyado ka dahas. Sino yun? Galit masyado. Galit ka masyado, Ralph. Baka may last message tayo at medyo yun. Oo nga. Last message ko at mamaya pag-usapan natin yung bagong alaga ni Romualdez. Uy, sino yan? Saan yan? Dalawa yan, pinagpipilian. Sa aking channel, paring RJT. Kita-kits po tayo dyan mamaya. At syempre, para sa mga magulang, ingatan nyo yung mga anak nyo dahil mahirap na ngayon ang panahon. Less tech lang. Less cellphone, less internet. Kailangan kailangan maging magulang ka sa anak mo. Yun, tabangan nyo yung mga alas na hawak ni Vice President Sara Duterte. Lalabas sa aking YouTube channel. Ayun, Promote. Sa akin naman panoorin niyo ako sa Viva Max. Uy, grabe yun. Joke lang yan. Sa atin naman, dalawa lang ang pwede mo pilihan sa mundo. Yung mali at yung tama. Ayun ang bahala kung ano yung pipiliin nyo doon. Okay? So, ubos na oras natin at may naghihintay at may susunod pang programa. Kita-kita po tayo muli, Kabanateros, dito lang sa SMNI. Pag tama palakpakan, pag mali, banatan. Ako po, si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. Ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.